Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Gabani, mula sa CRC Chess, Trece Martires City, Cavite. Nandito po tayo muli upang pag-aralan ang pang-araw-araw na debosyon, Tinapay mula sa langit. Ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay mula sa Deuteronomio 14, talatang 28-29. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong kalakasan, pag-iingat sa amin sa magdamag, at ngayon po kami ay mag-aaral ng iyong salita. Sa maikling oras ay punong-puno po kami ng kapayag at pag-aaral upang sa araw ng panimula kami po ay mabibigyan ng direksyon sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita na makapangyarihan sa lahat at tunay ngang ito po ang nagpapalakas sa aming buhay spiritual. Maganda pong umaga sa araw na ito. Ito pong aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Deuteronomy chapter 14 verse 28-29. Verse 28, at the end of every 3 years, bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns. 29, so that the Levites who have no allotment or inheritance of their own, and the foreigners, the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied, and so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Sa Tagalog po, tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng iyong ani tuwing ikatlong taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila, ang mga balo. Kapag ginawa niyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng iyong mga gawain. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay Third Year Tithe o ang ikatlong taon na ikapo. Ang usaping ito ay nagbibigay ng pag-uutos ng ating Panginoon na ang ikapo ay gagamitin para po sa mga taong nangangailangan. Tuwing kailan po? Tuwing ikatlong taon. Pangalawa, ito ilalagak sa isang bayan na kung saan ay madali itong ma-access o mapupuntahan o makukunan ng kanilang pangangailangan. Pangatlo, sino po ang mga benepisyaryo? Ang mga Levita, ang mga dayuhan o foreigners, strangers, fatherless, mga ulila, and widows, mga balo. Those who may lack resources and support. Ano po ang dahilan? Para mabigyan ang grupong ito o mga groups na ito ng kanilang pangangailangan at sila po ay masatisfied. Ang importansya ng bagay na ito ay nagbibigay sa isang komunidad ng suporta ng generosity at caring for the vulnerable. Yung mga nangangailangan po talaga. God's welfare plan for the fatherless, widows, unemployed, and truly needy to set aside a special tithe to assist those in need. So, ang tawag po dito ay Third Tithe Program. Full 10% of a person increase sa kanyang na-produce, no? At matatawag po itong charitable fund. Nagagamit po ito sa mga taong nangangailangan. Separate po ito sa first tithe na tinatawag yung unang ikapo. At sa pangatlong taon na ikaw ay nag-produce, sa pangatlong taon na ikaw ay sumagana, ikaw ay magbibigay ng portion ng ikasampung bahagi ng iyong ani para magamit naman sa mga nabanggit na beneficiaries, mga Levita na wala namang silang kaparte sa kanilang mana o lupain. Bibigyan sila kung ano man ang kanyang pangangailangan mula dito sa sinasabing ikatlong taong ikapo. Mga dayuhan, makakasama ninyo sa komunidad, mga ulila at mga balo. So kapag ginawa nyo ito, pagpapalain kay ni Yahweh sa lahat ng iyong mga gawain. The Lord your God may bless you in all the work of your hands. Truly our God is a God who provides our needs. Alam niya ang pangangailangan sa hinarap, kaya dapat ang pumapaloob sa isang komunidad ay dapat natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. At manggagaling po yun sa mga tunay na nananalig at sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. So salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa kanyang mensahe, sa naikling pag-aaral na binibigyan po ng diin ko ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ating ani
kung ito man tayo man ay nagtatrabaho, tayo man ay nagdenegosyo, o anumang mga bagay na anumang gawa ng ating kamay. Diba? Sabi nga sa Deuteronomy 8, no? God give us the power to produce wealth. Mula sa ating mga kamay, sa ating mga pinagpawisan, pinagtrabuhan, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kasi po ang Diyos ang nagbibigay ng talino, ang Diyos po ang nagbibigay ng lakas para matagunan natin ang mga pangangailangan. Una, siyempre sa ating sariling pangangailangan, sa ating pamilya. Pangalawa, para maitulong din naman sa mga iba, lalo na yung mga vulnerable people na katulad po ng nabanggit. Foreigners, fatherless, widows, at mga libitan na naglilingkod mismo sa loob ng iglesia ng Panginoon, sa templo ng mga panahon na yun. So, salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. God is our Jehovah Jireh, the Lord really who provides our needs. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang aral na ito. Nagpapaalala sa atin na tayo huwag maging ganit, huwag tayo makasarili, kundi tayo ay magbigay ng malaya at mula sa ating puso. Po ay manalangin, Panginoong Jesus, salamat po sa umaga nito, sa maikling oras na aming ginugol. Kami ay iyong pagpapalain sa panimula ng araw na ito. Ikaw ang Diyos na magbigay sa amin ng pag-iingat, proteksyon, at pagkabayi. Ngayon din ang iyong banal na Espiritu Santo na siya bibigay sa amin ng kaliwanagan at umaalalay sa aming paglakad at paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat. Muli po ay inaanyayahan ko po kayo na lagi po nating tunghayan ang tinapay mula sa langit araw-araw sa oras na 5:30 ng umaga. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa at sa ating pagsubaybay, alam ko po, hindi po ito mawawala ng kabuluhan ng ating mga narinig na mga salita mula sa Panginoon. God bless everyone. Salamat po sa umagang ito.